Eto na guys, mukhang nayari na. Itong si Pantaleon Alvarez talagang mabilis siyang binalikan ng karma. Paano mo naman nasabi, Mima? O ito, ano yung nakalagay dyan? Alvarez given 10 days to comment on ethics complaint. Ito kasing si Pantaleon Alvarez, failed po siya na makadalo sa isinampang reklamo sa kanya ni Ray Uy. Kasi itong si Ray Uy, sinampahan po siya ng complaint dito sa House Ethics Committee. Kasi nga, yung kanyang pinagsasabi ba, diba, unethical. So ngayon nga po guys, nung May 2, actually ito yun guys, yung binalita ko sa inyo last week. Nung May 2, mayroon pong nakascheduled na hearing itong si Pantaleon Alvarez sa House Committee on Ethics and Privilege. May 2, 1 p.m. Scheduled po nila yon. Ang problema nga po dito guys, itong si Pantaleon Alvarez, hindi po siya sumipot. So, itong si Reynaldo Uy, sa mga hindi nakakaalam, siya po yung nag-file ng case sa House Ethics Committee kasi nga, yung mga pinangsasabi ni Pantaleon Alvarez, mga unethical. Kung matatandaan nga ninyo, actually, ang reklamo lang dito is yung about sa sinabi niya na seditious yung withdrawal of support to the presidency ng mga military, ng mga kapulisan. Seditious po yun, guys. Pero guys, ito lang yung reklamo ni Ray Uy. Pero madami pang ginawang kabalbalan itong si Pantaleon Alvarez. Kung matatandaan nga ninyo guys, 'di ba, unethical din yung sinabi niya na dapat magkaroon tayo ng separation calling sa Mindanao dito sa Republika ng Pilipinas. Unethical 'yun. Tapos panawagan niya din na mag-resign na itong si PBBM. Napaka-unethical din 'yon. Tapos ito yung pangatlo, mas malala na guys, kasi nananawagan siya na itong ating military, itong ating mga kapulisan, itong mga kawani ng gobyerno, mag-withdraw na nga daw po guys ng support dito kay President Marcos. So, gaganapin nga po guys yung hearing noon, May 2. Ang problema, itong si Pantaleon Alvarez guys, hindi umattend, hindi dumalo, hindi sumipot, kumbaga, ng bastos din, kagaya ni Digong, 'di ba? Anyway, ito yung balita. Kala mo maano mo yung House Ethics Committee, kala mo mapiplease mo sila. Ngayon, binigyan ka ng 10 araw. Nakalagay dito 10 days to comment on ethics complaint. Basahin natin. Former Speaker and incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez has been given 10 days to respond the complaint filed against him regarding his alleged failure to attend committee hearing and plenary session, as well as urging the military to withdraw their support from President Marcos. Actually guys, nirereklamo na din itong si Pantaleon Alvarez bilang napaka-absinus na congressman. Mantakin mo congressman ka ng Davao del Norte. Tapos every time na mayroong session, lagi kang wala. Lagi kang absent. Walang kinatawan ang Davao del Norte. Wala ka doon kasi. 'Di ba? Sinusweldohan ka ng taong bayan tapos yung trabaho mo, hindi mo ginagawa ng maayos. Pero guys, despite na hindi siya nakaka-attend sa mga session na yan, doon sa Kongreso, sa lower house, ang nangyayari, lagi nating nakikita, itong si Pantaleon Alvarez na laging present sa hakbang ng maisog. Present siyang manira, 'di ba? Present siyang magsalita ng mga unethical na mga pananalita. Present din siya sa mga kalokohan. Pero yung atinan niya, yung tawag dito, yung lower house, kasi kailangan siya doon, siya yung representative ng Davao del Norte, 'di ba? Hindi siya uma-attend. Wala tayong Pantaleon Alvarez na nakikita. May nagrereklamo din sa kanya na napaka-absinus niya. Sakit niya yung pagiging absenteeism. Pero lagi natin nakikita sa hakbang ng maisog. O ano yun? Pero guys, ang reklamo lang talaga sa kanya na formal, na mayroong complaint, is yung yung sa sinabi niyang seditious na withdrawal of support to the president. Anyway, ito pa. Ako, Bicol Party List Raul Angelo Bongalon, a member of the House Committee and Ethics Privilege, said the
said a copy of complaint and order was already sent to the office of Alvarez. Yun nga po guys, kahit anong send nyo dyan sa kanya, kung ayaw niya talagang umattend, hindi talaga a-attend yan. Kasi feeling niya malakas pa din siya kasi nandyan si Digong. Sa mga hindi nakakakilala guys, ewan ko, tukmol talaga tong si Alvarez, no? Pinasipa na siya. Sinipa na siya ni Duterte. Sinong Duterte? Si Sara. 'Di ba naging siya, naging House Speaker. Sinipa itong si Pantaleon Alvarez, ipinalit si Gloria Macapagal Arroyo. Tapos ngayon, makikita natin united yung mga ginayupak na yan. Pansin nyo 'di ba? Sila nga noon. Itong si Pantaleon Alvarez nagalit kila Duterte kasi bakit siya sinipa. Pero ngayon, magkakaibigan na naman ulit. Diba? Parang literal na nagsiraan kayo, tapos ngayon makikita namin, nagsasama-sama na naman kayo. Diba? Parang mga may kulang ang sapak nila sa pag-iisip talaga, guys. Kulang-kulang ata to lalo na itong si Alvarez, medyo may pagkakulang-kulang. Diba? Unahin mo yung trabaho mo bago yung manira ka. Ganun dapat. Trabaho muna bago yung ibang mga unethical na gawain mo. Gawin mo muna yung trabaho mo. Diba? Anyway, eto, sabi pa dito, the allegation are very serious. The committee has given him 10 days from the receipt of the order for him to answer the complaint filed by Tagum City Mayor Ray Uy. Sabi po yan ni Bongalon during Monday press conference. So, during our initial consideration, we found that Uy complaint was sufficient both in a form and a content as well, Bongalon said. His remarks were dangerous, libelous, and seditious, both in appearance and statement. Talaga nga namang libelous yun, talaga nga namang seditious yun, at talaga namang unethical. Kasi mantakin nyo guys unang sabi niya, calling for the separation of Mindanao. Diba, seditious din yun. Pangalawa, resign President Marcos. Pero wala naman silang sapat na ebidensya para pag-resignin. Bagkus yung only dokumentong gawa-gawang peke, yung about sa PDEA leaks. Nakakapekto daw po yun sa pag-iisip ng ating presidente kasi nga daw po, adik daw po, bangag daw po ng ating presidente. Kaya marapat na lamang daw po na mag-resign siya. Pangatlo dito, ito yung reklamo ni Ray Uy, ni Mayor Ray Uy. Yung kanyang panawagan, calling na separation calling for withdrawal of support ng AFP, ng military forces, ng kapulisan, ng kawani ng gobyerno dito sa ating presidente. Alam nyo guys, ilang beses na tong nakalusot itong si Pantaleon Alvarez. Masyado lang talagang mabait yung mga tao sa kanya. Ngayon, hindi na nakayanan. Mayroong isang naglakas ng loob kasi ang kailangan dito guys, mayroon lang magreklamo. O ngayon na may nagreklamo, tapos ngayon hindi ka a-attend. Gagawa-gawa ka ng paninira, gagawa-gawa ka ng chika, gagawa ka ng mga libelous na pananalitaan, ethical na nagawain. Tapos ngayon na ikaw ay kinasuhan, ikaw ay may complaint na ngayon, hindi ka a-attend. O asan yung bayag mo? 'Di ba? Akala ko ba matapang ka? 'Di ba? So ngayon nga po guys, dinidinig po siya. Binigyan nga po siya ngayon, 'di ba, ng 10 days. Kapag hindi siya mag-comment, edi baka leading po 'yan guys sa kanyang pagkatanggal. Pwede siyang mapatanggal kasi yung House Ethics Committee na 'yan, ito din po yung nagpatanggal kay Tevis. Kasi 'di ba, kung matatandaan ninyo, sabi ni Tevis, aalis lang daw siya sa bansang Pilipinas kasi magpapagamot. Tapos, ang nangyari, hindi na siya bumalik. Di ba congressman siya? O ngayon, nareklamo siya. O ngayon, na-expelled siya. So, itong si Alvarez, ganun din yan. May expelled din yan. Di ba? May expelled yan. Antayin lang natin, guys. Mas madali yung proseso dito sa House Ethics Committee. Mas madali yung proseso dito kesa yung proseso na reklamo pa to, matagal pa to. Pero kung tatanggalin to bilang congressman, madali lang to guys. Basta hindi lang siya sumisipot, tapos feeling niya above the law siya. Diba? Yung parang ganon, yung parang ginawa din ni Tevis. So, pwede siyang ma-expelled. So, yun na nga po guys. Diba? Itong si Pantaleon Alvarez, malaki talaga yung problema nito sa sarili nito. Parang may ganon nga pong hayop na to Nanggigigil din ako guys sa totoo lang. Kasi, atapang-ataong magsalita sa media, tapos hindi man lang maka-attend sa mga reklamo, sa mga complaints sa kanya. O asan yung bayag mo? Kala ko ba matapang ka? Kala ko ba
may paninindigan ka. Ha? Sa tingin mo, kakampihan ka ni Digong, iiwan ka lang yan sa ere. Alvarez, tandaan mo, iniwan ka na sa ere noon, tapos ngayon, gusto mong maulit-ulit? Abay, bahala ka. Desisyon mo yan. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.